Tara nga at samahan nyo nga kami ngayong araw sa isang napakasimpleng kaganapan sa aming buhay. Ngayong araw nga ay nagluto tayo ng merienda nating champorado. Pero bago nga yan ay bumili nga muna tayo ng pansahog natin dun sa lulutuin nating munggo. Man ko nga muna ang pamangkin ko dito upang mamili ng mga ricado at ng konting isasahog dun sa lulutuin natin. Bumili na nga rin kami dito ng malagkit dahil nga plano nga namin na magluto kami ng lilot balatong. Sobrang init nga sa mga oras na ito at talagang masusunog yung balat mo. Pagkatapos nga naming mamili agad na nga lang din kaming umuwi at naabutan nga namin dito si Ate Naknak. At dahil nga nasa amin nga yung susi ay hindi nga din siya nakapasok agad. Medyo matagal nga din siya naghintay dyan at sabi niya nga ay gutom na nga din siya. Pagkatapos nga yan ay agad na nga din kaming pumasok at inasikaso ko na nga ang pagluluto ng uulamin naming munggo. Pero bago nga yan ay naghugas muna ako ng pinggan para meron din akong gagamitin. Sobrang napaka-basic nga yung mga gantong gawaing bahay kasi nga sanay na ako. Talagang lagi kong ginagawa yung mga ganto. Pagkatapos naman yan ay hiniwa ko na nga itong baboy na isasahog ko dun sa lulutuin naming munggo. Pagpasensya nyo nga kasi nga medyo maliit nga yung isasahog natin kasi nga ito nga lang yung nagkasya dun sa budget natin. Pero okay nga lang yan kasi ang mahalaga may isasahog tayo at meron tayong kakainin ngayong araw. Bali para makatipid nga kami ng luya, in-harvest nga muna namin itong luya na bigay ni Kalani. Sobrang laking tulong nga ng luya na to kasi kahit papano hindi na tayo bibili. At pagkatapos ko nga mag-harvest, agad ko na nga lang din chinap yung mga gagamitin nating ricado mamaya. Sobrang excited na nga ako sa mga oras na yan kasi ngayon nga lang ako magluluto ng ulam dito sa atin. Kapag sa Pangasinan ako nagluluto ay pinagsasabay-sabay ko na yung mga ricado at hindi ko na nga ginigisa. Pero okay nga lang yan kasi kahit anong luto basta ang mahalaga ay makakain kayo, okay na. Lumipas nga ang isang oras at naluto na nga itong munggo. Sobrang proud na nga ako sa mga oras nito kasi nga itsura pa lang ng munggo ay nakakatakam nga din talaga. At kahit sobrang konti nga lang ng ricado na nilagay natin ay talagang tingnan nyo naman. Pagkatapos nga maluto yung ulam, ay agad na nga lang din kaming kumain. Sobrang kontento na nga kami sa gantong buhay kasi kahit papano ay sabay-sabay kaming kumakain. Pagkatapos nga namin kumain, ay agad na nga lang din inutusan ni ate si Kuya Jeff para bumili ng sangkap doon sa lulutuin nating lilot balato. At dahil nga nilalagnat si Hana ngayon ay hindi na nga din kami natuloy sa pagluluto ng lilot balato. At dahil nga naisalang ko na nga lang din itong malangkit ay bumili na nga lang din kami ng koko para champurado na lang ang lulutuin namin. Habang nagluluto nga ako ng champurado ay dumating nga si Kuya Wes at si Ate Jen. May inabot nga lang din si Kuya Jeff dyan at pagkatapos na may umalis na nga din agad sila. Gusto nga nilang isama si JM para bilhan ng merienda dun sa Alphamart kaso nga lang bawal sa tsokolate, baka yun ang ipabili niya. At dito na naman nagtatapos ang simpleng kaganapan natin ngayong araw. Sobrang nagpapasalamat nga kami sa mga bagong followers namin. Shoutout nga sa napakabait at napaka-supportive natin na kaibigan na si Remel Pineda Vinoya. Shoutout nga din po kay Magot Almoradi Castañeda ng Singapore. At shoutout nga din po kay Ma'am Nermily Baris Luste. Siyempre ay shoutout nga din po sa inyong lahat. Sobrang nagpapasalamat po kami kahit papano hindi nyo po kami pinapabayan sa mga video natin. At sana nga ipagpalain po lagi kayo ng Panginoon at bigyan ng malalakas na pangangatawan. O paano ba yan? Magmemeryenda muna ako ng champurado. Paalam, bukas ulit.